Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! I'm Madel at ngayon ay may bago na naman tayong matututunang recipe na pwedeng pagkakitaan at madali lamang lutuin. Ito ay ang adobong mani. Ngayon ay kasama natin ang Arais couple na isa sa mga sikat na adobong mani vendors dito sa Cebu. Hello mga kasambahay! Good morning, Kuya! So ate at kuya, paano nga ba lutuin o gaano nga ba kadali lutuin ang adobong mani? Madali lang po. Konti lang yung ingredients na gagamitin. Kailangan lang po natin mantika, mani, bawang, sili at asin. Painit po muna tayo ng mantika sa kawali. At habang hindi pa masyadong mainit, ilagay na po natin yung garlic sa kawali at para hindi po masunog. So ate, saan po ba kayo regular na bumibili ng mga ingredients, lalong-lalo na ng mani? Sa Carbon Market lang po kasi maraming wholesaler doon at mura lang yung mga paninda nila. Sa halagang 100 pesos, makakabili na po kayo ng 1 kilong mani. Di ba mura lang? Paano nyo malalaman na maganda ang klase o bago ang mani na binibili ninyo? Madali lang naman po. Tingnan po natin kung walang bukbok at maganda yung itsura. Siguradong bago yun. So mga kasambahay, alam niyo na kung paano pumili ng magandang klase ng mani. Isunuto po natin yung mani. At stir lang po natin occasionally at hintayin lang po natin maging golden brown at maging aromatic. Luto na po yun. Nilalako niyo po ba ito o may pwesto kayo? Meron po kaming pwesto sa Osmeña Boulevard, Cebu City. Regulated vendors po kami ng government na pinapayagang makapagtinda sa sidewalk. Sa awa, tulong po ng Diyos, 21 years na po kami bilang peanut vendor dito. Sa 21 years niyo po na pagtitinda, ano po yung mga challenges na na-experience niyo? Marami po. Merong matubal yung benta mo, pero huwag ka pong susuko. Meron din po, nung pandemic, hindi po kami pinayagang makapagtinda kasi nga po, lockdown. Pero ngayon naman po, kumusta naman po yung benta? Okay naman po. Nakapagtinda na rin po kami araw-araw. Mga sino-sino naman po yung regular na mga customers niyo po? Ang mga regular customers po namin, yung mga estudyante at mga trabahador po. Meron po kaming 4 na klase na mani na binibenta. Yung classic na adobong mani with garlic at asin. Sa mga mahilig sa mga maanghang, ito po. Lagyan po natin ng sili at asin. Eh ate, may dalawang klase pa. Ano po ito? Ito po yung bad na mani. At ito naman po yung sugar-coated na mani na yung mahilig sa matamis. For sure para sa akin to. Ito na po, tapos na po tayo sa pagluluto. Ready na po itong ibenta. Ito po yung lalagyan po natin pag merong bibili ng 10 pesos, 20 pesos. Ito po, 30 at 50. Isang baso po nito ay 10 pesos. So sa 1 kilo ng adobong mani, magkano yung puhunan? Yung 1 kilo po kasi naman ni hilaw ay 100 pesos, 1 kilong mantika, 75 pesos, 5 pieces siling labuyo, 10 pesos, 1 tablespoon refined iodized salt, 1 pesos, bawang, 10 pesos, gas, 20 pesos, 30 pieces supot, 6 pesos, total puhunan of 232 pesos, makakapagbenta tayo ng 30 packs ng 10 pesos, total of 300 pesos minus sa puhunan na 232 pesos, meron po tayong kita na 68 pesos per kilo ng mani. Minsan sa isang araw nakakabenta kami ng 10 to 20 kilos, total of 680 to 1,360 pesos kada araw. So ate and kuya, sa 21 years po na pagbibenta nyo ng adobong mani, ano na po yung mga naipundar nyo? Sa pagbebenta po, kasama ng aking asawa, sa awa at tulong ng Diyos, nakapagpundar na po kami ng bahay, 3 motor at napapaaral rin po namin yung anak namin at pamangkin niya. Nakadagdag rin po kami ng benta ng mga desserts tulad ng leche flan, moist chocolate cake, yema cake at puto cheese. Ano po yung maipapayo nyo sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo katulad nito? Maging masipag po tayo, maging matyaga, huwag susuko at higit sa lahat, manalangin tayo sa Diyos na samahan tayo sa ating paghahanap buhay.
So, ayun. Salamat sa Diyos, sa Rais Salamat sa Couple. Diyos. Marami po kaming natutunan ngayon. So, mga kasambahay, lagi nating tatandaan, pag may tiyaga, may pagpapala.